Dinanas ko lahat yan, sir, para alam ko kung ano yung pakiramdam ng refiller, ng delivery boy, ng sekretarya. Yung kamay natin, pansinin mo, kapag lagi kang may hawak, lagi kang nagtatrabaho. Di ba kumakapal yung kalyo? Ngayon, kapag ikaw, sanay ka na sa ganong klaseng stress, hindi ka na napapagod yan. Sir, kailan ba i-discuss yung, halimbawa, nag-start na? Paano kami magbebenta yung per gallon? Actual pong ginagawa yon. Kasi turuan ko sila rito ngayon. Pag talikod ito, kalimutan na yan. Ang tanong po, ito, makakakuha ba tayo ng permit? Kunyari, ang parameter na nakuha ko po sa inyo is 100 ppm lang. Makakakuha ba ng permit? Yes, makakakuha. Makakapasa ba? Yes, makakapasa. Makaka-operate ba? Yes, makaka-operate. The next question is, anong lasa? Pero syempre, ayoko naman masasayang yung dayo mo na bibili ka ng mababankrupt ka lang. Sayang effort. Alam mo ito, sabihin ko sa'yo, ma'am. No? Sayang ang pinaghirapan mo kung bibili ka lang din pala ng maliit. Eh may budget ka naman na para dun sa malaki. Speaking of mahirap mag-operate, yes po ma'am, lalong-lalo na po sa taong hindi interesadong mag-operate ng negosyong to. I'll be honest with you, wala naman pong tao na nangarap na magkaroon ng negosyong water station. Crazy yung sagot ko, di ba? Nung ikaw nag-aaral pa, ano po ba yung pangarap mo noon? Maging attorney sana. Attorney, tama. Pangarap maging attorney. Ikaw, anong pangarap mo? Businessman. Businessman. Sino mag-marriage? Sila. Ang pangarap nyo, iba, di ba? Technically po, wala naman po talagang, paglaki ko, gusto ko maging water station owner. Naging pangarap nyo yan, naging gusto nyo yan kasi may napatunayan. May nakita kayo, may nagawa kami, meron kaming proof na pag tinrabaho mo to, may ginhawang kapalit. Kasi kung wala kayo nakitang proof, wala kayo nakitang evidence, I don't think so na magkakaroon kayo ng interest sa negosyong tubig. Sino ba naman ang pangarap ko mag-deliver ng tubig doon sa kapitbahay namin? Mag-delivery boy po ako ng water station. Wala nangangarap ng ganon. Ang sabi ni Ma'am Laura, kakayanin yan dahil gustong tulungan yung pamilya. So kahit mahirap, kailangan mong gawin. Sa amin po, ang totoo niyan, mahirap po talaga kasi dinanas ko naman po yan. Nag-deliver din ako ng tubig. Nag-refill ako, nag-deliver ako. Alam ko yung hirap. Ako mismo, nag-refill. Ako naguhugas ng galon. Dinanas ko lahat yan, sir, para alam ko kung ano yung pakiramdam ng refiller, ng delivery boy, ng sekretarya. Tatanungin mo ako ngayon, mahirap po ba? Dinanas ko di siya sabihin ko sa'yo, ma'am, napakahirap. Kagaya po ng sinabi niyo po, ma'am. Ako po, kinaya ko po yan kasi gusto kong iangat yung estado ng buhay ng pamilya ko. May pangarap ako, gusto ko magkaroon ng big bike, gusto ko magkaroon ng motor, pangarap ko yun Sinipagan ko. Para pala ako mabili ko yung mga gusto ko kailangan pala sipagan ko. Gawin ko yung mga bagay na hindi ko gusto. Walang instant money Wala. Isipin mo ako, na-experience ko pa, papasok lang ako sa subdivision, ayaw akong papasukin, sir. Kasi yung pan-deliver ko, tricycle na kulong-kulong. Kala nila, magkakalakal ako ng basura sa subdivision. Kaya lang, dahil gusto kong mabigyan ng pagkain yung pamilya ko, I was 19 years old that time, gusto kong silang mapakain ng maayos, kailangan kong gawin to. Mahirap po gawin yung trabaho to, pero kailangan yung sikapin. Kung gusto nyong umayos yung buhay ng pamilya nyo, kailangan yung trabahuhin. Hindi po ito yung parang tumaya ka sa sugal na tsumamba ka instant. Hindi po ganun. Pero lahat po ng pera na pinaghirapan natin, mahirap gastusin yan. Kasi naiisip mo yung pinagdaanan mo bago mo siya ibibili. So, hindi rin basta-basta. But anyway, on your case, sa water refilling station, maiba ako, sir, no? Nasabi ko na, mahirap na na-discourage ko na kayo Sa una lang naman. Okay? Kasi di nyo alam yung nangyayari Apply ka ng permit, sir, baka sumuko na agad. Kung dito, mahina ang pasensya mo, kapag ka na-stress ka, paano ka ma-overcome yung stress? Pray and relax. Pero hindi ganun kadali, ma'am Believe me, andun ako. May iba dyan na stress, sobrang stress, talagang doon na sinasara yung water station. Nagsasara na sila kasi napaka-stressful naman pala ng negosyong yan. Pero tandaan niyo po, ganito po yan. Yung kamay natin, pansinin mo, kapag lagi kang may hawak, lagi kang nagtatrabaho. Di ba kumakapal yung kalyo? Ngayon, kapag ikaw, sanay ka na sa ganong klaseng stress, hindi ka na napapagod yan. Kagaya ako, dito, paulit-ulit ko itong ginagawa. Paulit-ulit ko itong tinatrabaho. Itong pag-ikot sa kumpanya ko, pag-monitor sa mga tauhan. Dito, assisting you, o sa manufacturing, iba pang negosyong hinahawakan ko. Pero doon mo sa akin sabihin na hindi ko kaya, pero kinakaya Kaya ako nagtayo ng iba't iba pang negosyo kasi para sa akin, basic na itong water station. Kung ako pagmamanage mo ng negosyong yan, hindi yan mag-i-spend ng 2 oras ko. 1 oras ko lang yan. Manage ko yan. Kaya kong patakbuhin yan, you will just see me there on water station 1 hour.
na hindi mo ko kayang kupitan. Ganun ako. So, ibig sabihin, kung basic na sa akin ang water station, boss, kaya ko nang humandle ng iyo pang negosyo. Eh, saan ba ako nag-start? Sa water station. Ngayon, naglagay ako ng laundry, naglagay ako ng yelo, naglagay ako ng clothing, naglagay ako ng restaurant. Oh, kaya pa naman, buhay pa naman ako. Pag wala na yung challenge sa akin. So, anong isip mo ngayon? Dalawa lang yan. Kung di ka magba-branch, magbe-venture ka ng ibang negosyo. Kasi ito, stable na to eh, kumikita na to eh. So, ganun po kami, ma'am, negosyo. Pero, not to the point, napapabayaan mo yung isa. Tapos mo, ang dami ko ng hawak ng negosyo, pero hindi ko pinababayaan tong water station. Kasi ang daming umaasa dito. Kagaya niya, bumili kayo sa akin ng water station, bumili kayo ng machine, di ba? So, kailangan namin ingatan yung credibility natin, yung services namin sa inyo, after sales. Lahat naman po yun eh, nangyayari po sa good after sales service eh. If I give you a good after sales service, kahit paano yung stress mo, nabawasan ko. Boss, kami yung nag-water station kami. Wala nagturo sa akin kung paano bumuo ng makina. Another stress yun. So ako, boss, yung word na problema mo sa lasa ng tubig, sinulusyonan ko na. Yung problema mo sa pagmamanage dyan, may solusyon na rin tayo, tuturuan kita. Problema mo sa inventory ng mga galon mo, tuturuan din kita. O yung paghawak mo sa mga tauhan mo, tuturuan din kita. So ano pang intindihin mo, boss? Itrabaho ko na lang. Ngayon, pag hindi mo kinaya at bumagsak yung negosyo mo, hindi ko kasalanan yan, Brad. Kasalanan nyo yan. Sinubo ko na sa'yo lahat eh. Binuo ko na yung makina. Binigyan kita ng building plan. Ngayon, binigyan kita ng building plan. Ito, lahat ibinigay ko na sa'yo. Ngayon, kapag bumangkrap yan, hindi ko kasalanan yan. Kasalanan nyo yan. Katamaran nyo yan. Maraming water station ang bumabagsak. Maraming water station nagsasara. O bakit? Ang kasalanan namin. Kaya maayos yung makina eh. Tumatakbo ng maayos eh. Sa management. Management. Marketing and management. Pero don't worry, tuturuan namin kayo kung paano i-market yan. Tuturuan namin kayo kung paano i-manage yan. At kung may mga katanungan kayo, bukas po ang linya natin. Pwede kayong tumawag. Wag lang anytime, kasi hindi kami anytime. Wala pa ako naturo ang tauhan ko na maging aswang eh. Hindi pa kami 24/7. Office hour lang kami. Kasi yung office hour na yun, we will give you the premium service. If I will give you the premium service in that period of time, siguro deserve naman ang mga tauhan ko na magpahinga. So, ganun po siya. Ma'am, thank you for availing our package 9 ha. Sige po ma'am, may tanong pa po ba kayo? Okay na po yan, sir. Sir, kailan ba i-discuss yung, halimbawa, nag-start na? Paano kami magbebenta yung per gallon? Actual pong ginagawa yon. Kasi turuan ko sila rito ngayon. Pag taliko dito, kalimutan na yan. Pag tinraining ko sila rito ngayon, tignan ko lang kung maalala nyo lahat ng pinag-usapan natin after 35 working days. Wala, di ba? Useless. So, gagawin natin, install muna natin, tapusin natin yung obligasyon namin sa inyo. Basta nagawa po natin yan, doon tayo mag-training. Kasi doon kayo te-training sa mismong lugar ninyo. Ngayon, yung magte-training, boss, busugin nyo. Kasi pag binusog nyo yun, ganadong magkwento yun. Yung pong water. Yung water. Yeah. Naka-deep well po kasi. Dadaan naman po lahat sa akin yan, ma'am. Okay. Meron na kami, kaso nga sabi ni Nika, parang dapat 20 meters away. So, kailangan pa namin mag-install ulit, gano'n? Kasi yung sa amin, yung naming deep well, medyo malapit sa septic tank. Gano'ng kalapit? Malapit lang po talaga kasi. Siguro dito po, yung po yung tangke, malapit. Bagsak po ba sa E. coli? Sa fecal? If I were you, pa-lab test nyo muna. Pa-microbacteriological testing nyo muna. Bago kayo magpagawa ng panibagong supply. Kasi kung wala naman po siyang contamination, hindi mo kailangan magpagawa. Sayang pera eh. So, yan nga, sir. May dala sila ngayong sample water. Okay lang po yan. Ito po, tetesting ko po ito para sa physical and chemical analysis ng water ninyo. Para sa machine setup to. Yung sinasabi ko po is para sa permit ninyo. Kasi pag nag-apply kayo ng permit, bagsak yon, hindi kayo makakuha ng permit. Saan po itetest yun? Sa inyo rin? Hindi po, sa water testing analysis na po. Pero doon na po after natin ma-install para sabay-sabay. Ganon. Okay. Okay? Okay, sir. Thank you very much, sir. Pag nalagay mo na natin, kung duda ka sir, lagyan mo na ngayon ng chlorine para at least mamatay lahat ng microbe doon. Di ba sabi mo nga, maganda yung maging honest ka. Oh. I-test nyo kung ano yung nandun para mas... Hindi, ang ibig sabihin, lagyan nyo na ng chlorine para mamatay yung mikrobyo. Nako-confuse si ma'am. Oo, na-confuse ako. Na-confuse. Paano yun? Parang Okay. nagsinungaling ka. Paano magsisinungaling, ma'am? Magpapatest kayo ng tubig. Sabi mo, bigyan ng chlorine. Ganito po yan, ma'am. Okay, explain ko maigi, no? Okay. Meron kayong existing doon na deep well, right? Na malapit sa Poso Negro. Sabi ni sir, isang span. Hindi niya mabigay sa akin yung isang eksaktong sukat. But it doesn't mean na contaminated siya. Hindi yun contaminated, posible. Ngayon, ganito gagawin niyo po. O para ma-sure natin, bago kayo magpa-laboratorio, buhusan mo ng chlorine yung supply ninyo, yung gagamitin nyo. Okay? Wala namang gagamit dun eh. Buhusan nyo. O ngayon, pag nalagyan nyo po ng chlorine yun, anong next step? Magpa-laboratorio kayo. Para mamatay lahat ang mikrobe doon. Kasi ang worried nyo lang naman, kaya kayo ganyan, kasi iniisip nyo, yung Poso Negro na ihigop ng poso.
Tama po ba? O paano kung hindi naman nahihigop? Just to be sure. Diba? Kung sakaling may leakage doon mula sa Poso Negro, punta sa poso mo, at least na-cure doon natin. Diba? Oh, yes. Tama. Thank you sa Oh, diba? Natama na naman ako. Sabi ko sa'yo, honest ako, ma'am eh. Siyempre, ikaw Di kita lolokohin, ma'am. Naka-video nga ako, di kita lolokohin. Bawal yun, gagalit sa atin mga follower natin, gagalit sila. Dami-dami nila, 2.3 million na pa naman sila. Sa follower ako milyonaryo, hindi sa material. Sundin niyo yun. Sundin nyo yun ha. Kapatid. Sino ba kapatid? Ito, si attorney, si sir kasi businessman. Salamat. Have a good day po. Ang binibenta ko po is machine. Pero ituturo kung paano. Yes, tuturuan namin kayo kung paano yung dapat nyong gawin doon sa building ninyo, paggawa ng mga plumbing layout, kuryente. Sabi nyo kasi deep well kayo, di ba? So, ihanda nyo na yung budget nyo para sa purified system. Kasi ano yung na-expect mo? Maganda yung deep well mo, yung kapitbahay mo, pangit. Kayo, uminom kayo sa deep well? O, hindi nyo nga iniinom yung deep well eh, di ba? Ganun lang yan. O, magpapalaboratorio ka ng tubig, di ba? O, sige, magpa-test ka ng tubig. Yung mga yung naggawa nun doon, iniinom naman po nila. Kaya naman po talaga mainom yun. Yung sa atin naman po, kung pagka-filtration system lang, like microfiltration, maayos naman natin po yung tubig, mainom talaga yan. Kunyari, sabi natin, deep well, ma'am. Sige, sabi nyo, doon ang budget nyo eh. Pag-usapan natin yung budget nyo. Ang tanong po, ito, makakakuha ba tayo ng permit? Kunyari, ang parameter na nakuha ko po sa inyo is 100 ppm lang. Makakakuha ba ng permit? Yes, makakakuha. Makakapasa ba? Yes, makakapasa. Makaka-operate ba? Yes, makaka-operate. The next question is, anong lasa? Anong lasa? Lasang poso. Ayun. Yun ang next question. Willing po ba kayo ibenta? O, umiiling kayo, di ba? Marami po kasing ganyan ang mentality. Magtatayo ng water station, tapos dun lang kami sa pinakamababa. Okay, anong gusto mong sabihin ko? Maganda yung mababa namin, maganda yung... Yes, bakit yung binibenta kung pangit? Bebenta namin kasi ito, mayroon pa ring pag-asa na maibenta mo pa rin kung maganda yung water source. Eh, ang tanong, ma'am, nagpa-test tayo ng tubig. Gumastos ka? Hindi. Gumastos ka, di ba? Nagpa-test tayo ng tubig eh. Ngayon, paano kung hindi ngayon pwede? Sayang pera, di ba? Kaya nga ihanda nyo, when you are planning to put up a water station, huwag nyo isipin na ito yung budget ko, ito lang ako, hindi na pwede ito madagdagan kahit anong gawin mo. Dahil ganyan ang mentality nyo, ang ginawa ko ganito, ito yung budget nyo, utangin mo yung purified ko, tapos. O, pinautang ko na. O ngayon, may dahilan pa rin, ganito na lang. Patay, hindi na ako problema niyan. Pinautang ko na ng walang tubo eh. Technically, sabi nyo deep well kayo, anong gusto sabihin ko sa inyo? Maganda yung tubig nyo, ganito. Hindi, binobola ko kayo nun. I will tell you right now, pangit po yan. Kaya nga po kayo mag-negosyo ng tubig eh. Contaminated po yan, kaya po kayo magbibili ng machine para ayusin. So, i-ready nyo yung budget nyo para sa purified. Ngayon, ganito yan. Sample, binigyan ko kayo ng pang-package 1. Kung maganda, ba't ko binibenta? Maganda talaga, maganda pyesa, maganda performance. Ba't ko binibenta? Kasi may mga lugar na pwede talaga. Like Maynilad, pwede yan. Some part of ng Iloilo, pwede yan. On your case, Batangas kayo, malapit kayo sa Taal. Yes po. O, di ba? Yung Taal is active volcano, right? Ang Taal po, posibleng may contamination ng arsenic and cadmium. Ngayon, nasabihin ko sa inyo, bebentahan ko kayo ng package 1. Paano kung lumusot yung element na yun sa filter ko? Nakadisgrasya pa kayo ng kababayan natin, di ba? So, yung budget nyo, sasabihin nyo sa akin, package 1, no, I won't sell it. Depende sa lugar talaga. Depende sa lugar. Like in Pampanga, hindi ako nagbibenta ng package 1 dyan kasi volcanic area din yan eh. May contamination din yan eh. Kung region 1 ka, La Union, ganyan, dito sa Pangasinan, pwede pa yan. Bulacan, pwede pa yan. Wala pang contamination dyan. Pero yung mga lugar na mayroong mga volcan area, active volcano, tinatawag, posibleng may contamination. Ano At kung package? kaya nga po purified eh. Napansin niyo, purified yung pinupush ko sa inyo. Kasi tinatanong ko kayo, pagpasok niyo pa lang dito, ang tanong ko, taga saan po kayo? Kasi inaalam ko na po, anong pwede niyong inegosyo dun sa lugar ninyo. Ngayon, kung magkakamali po ako ng produktong i-offer sa inyo, yes, nakabenta ako. Pero ang tanong, nakabenta ka ba? Hindi din. Oh, hindi din, di ba? Kasi makakakuha ng permit eh. Mabibigyan ka ng lisensya na makapag-operate yan. Imposible bumagsak yung machine namin. Imposible yan. Pero ang next question, masarap ba yung tubig? Yan. Tsaka yung tubig po ba talagang kumbaga lalaban po ba sa merkado? Ngayon, kung yung lugar ninyo po kayo lang po ang water station doon, sige, mag-package 1 ka na, wala ka namang kalaban eh. Marami na, tapos gusto mo sa ilalim ka nila pumasok. Oh man, di ba? What kind of strategy ang gusto mo? Sinong gusto mong marketing ang kunin mo doon para maibenta na yung tubig mo, maayos yung lasa, kahit ikaw yung pinakamababang package? Anong laban mo doon sa malalaki? Hindi sa matatagal na. Hindi sa matatagal, yung malalaking makina. Ang totoo niyan, dumayo kayo dito, benta na yan, di ba? Pero syempre, ayoko naman masasayang yung diamond na bibili ka ng
Mababankrupt ka lang. Sayang effort. Todong-todong effort eh. Pag inom mo ng tubig ko eh, ano ba naman tubig ni... Ngayon, eto yan. I'll be honest with you. Kung kulang ang budget, mag-ipon pa muna kayo. Kahit ang mga staff ko, hindi din po kayo bebentahan yan. Kasi explain nila sa inyo lahat yan. Meron po makulit dito eh. Talagang gusto package one, di ba? Nagbabayad sa cashier, sa'yo na yung pera mo, sabi ko. Hindi ko kailangan yan. Kailangan ko long-term partnership. Kailangan ko pag binentahan kita, gusto ko kikita ka. Kung hindi ka kikita, magiging negative feedback ka sa akin. Sige, anong tanong nyo? Kasi sa totoo lang, kung nanonood ka sa YouTube, posibleng lahat ng tanong nyo nandun na. Kasi mga long form video yon. Kung Facebook nanonood, putol-putol kasi yun, topic by topic. Eh, andito na po kayo, direkta nyo sa akin, ano po yung mga tanong ninyo. Pero nag-ano na nga rin ho kay Natalisay, ano po? Opo, marami na po kaming na-install. And most of the time, lahat po sila yung malalakas na water station. Kasi nasa kanila yung advantage eh. Yung lasa, tibay ng makina, nasa kanila yan eh. Pero saan po nagsisimula yung purified? Package 4 pataas. I-tour mo muna sila. Pwede niyo pong silipin. Opo, pwede niyo pong tignan. Saan din po kayo ng yellow can? Yes, meron kaming yelo. Kano po yun? Ano pong machine ng yelo? From pinakamaliit hanggang pinakamalaki, meron kami. Lahat ng hanapin mo, meron kami. Anong gusto mo? Meron kami laundry. O, anong brand ang gusto mo? Lahat ng brand meron ako. Ever since, ganyan na po talaga. Kaya lang kasi mas nakilala kami sa water refilling. Pero ang totoo niyan, matagal na po. Di pa uso laundry, meron na rin kami niyan. Di pa uso yeluhan, meron na po ako niyan. Siguro nahapyaw-hapyaw ng video, hindi ko lang na i-offer. Yung pinakamaliit. Pinakamaliit. Pambahay. Pinakamaliit ang tanong mo, di pinakamaliit ang sagot ko. Pangbenta, pwede ibenta kasi pambahay. Yung gusto nyong i-avail is package 6. Yung space nakita ko maluwag. Maganda rin naman. Maluwag yung galawan. You might consider the 7. Tapos mo-divide pa sa dalawa kasi installment mo kukunin yan. Parang 54K lang ang difference. And another 54,000, papasok yun sa 1 year or 2 years mong babayaran. Kung titignan mo, 54K, ang liit na halaga na. And you get the high-end package from 6. Parehas lang sila ng production capacity. Pero magkaiba sila ng pyesa. Magkaiba sila ng fittings. Yung isa fully automatic, yung isa manual. Package 7, may ABR na po yun. Kapag fluctuated ang kuryente mo, safe siya. Bigyan kita idea. ABR, bibili ka, nasa 38,000 pesos. Yung budget ninyo, mas na-maximize nyo pa yun sana. Kasi for example, no, mayroong bagyo, mayroong shortage ng kuryente, nangyayari po yan eh. Hindi gagana yung machine mo. Sayang. Hindi mo kami pwedeng i-blame kasi hindi naman machine namin naman problema ang kuryente nyo. Package 7, may automatic voltage regulator. Kung bibili ka nun, another gastos mo yun. Ikakash mo rin naman yun. Kung 7 yung diretsyo mong binili, parang 54,000 less 38,000, magkano lang ang diferensya? 20 plus. Yun na lang yung dinagdag mo. Not to mention, meron pa po siyang automatic head. Yung system niya automatic, yung mga filters po niya malaki, yung tangke po niya malaki. Nakita ko yung space pang high-end eh. Binanggit mo sa akin yung kondo, ay yung mga possible customer, no? Nag-budget ka na ng 6 eh. Konti na lang oh. High-end na. Fully automatic, hindi sasakit ang ulo mo. Yung naka-install sa inyo na dati, medyo sakit sa ulo yun. Yun yung, sir, nagpo-produce nung dati. Ilan produce lang? Hindi ko alam. Hindi ako interesado dun sa dati yung machine. Alam mo ito, sabihin ko sa'yo, ma'am. No? Sayang ang pinaghirapan mo kung bibili ka lang din pala ng maliit. Eh may budget ka naman na para dun sa malaki. Tapos kung i-recover lang natin yung bulok na yun eh. Anong gusto mong restaurant gawin dun? Kaya ako pagka may mga client ako, sir, for example, 5 years mo nang ginamit yung machine ko, hindi nagka-problema. Hindi ba deserve na bumili ka pa ng isa pang machine? Bawin-bawi mo na eh. Oo, 5 beses ka nang nakabawi. Hindi lang, baka tama ka, 10 beses na nabawi. Kung 5 taon mo nang gamit yung machine ko na hindi nagka-problema, I think deserve na bumili pa ng isa pang machine. Parang nasakyan yan, di ba? After 5 years, medyo lumalabas na yung mga problema niyan. Ngayon, wala kang panahon gawin yan kasi naging-negosyo ka eh. Di ba? Eh bakit mo papasakitin yung ulo mo kaka-repair? Yung oras yung importante din. Importante oras. You might consider yung 7, ma'am. Hindi sa dahil gusto kitang mabentahan. Andito ka na, pabili ka na. Kasi konti lang diferensya. Siyempre, the final decision, kayo pa rin. At least na-explain ko sa'yo yung difference. Tsaka mas mura yan, mas sulit yan kasi high-end po yung nakakabit. Yung mga motor po niyan, ang lalaki. Tignan niyo po yung actual na unit. Pati filter, ang lalaki. Pati tangke, ang laki. Paano yung mga containers? Container? May mga supplier naman po na malapit sa inyo. Doon na lang po. Machine lang ang bebenta ko sa'yo. Ngayon, kung bebentahan pa kita ng container, ma'am, ayoko naman na malugi ka sa shipping. Doon ka na bumili sa malapit. Kung malapit ka sa akin, sige, bibentahan kita. Siguro kung magkatayo man ako ng branch, container lang.
Hindi worth it for me. Kasi marami naman nagbebenta dyan. Para may benta naman yung iba. Yung ibang negosyante, kailangan make income din.